Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Elder Happy at welcome po muli sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang ating araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, ang ating pong tatalakayin ay matatagpuan sa Joshua verses 24 to 29. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa buhay, sa lakas, at sa pagkakataong marinig muli ang inyong salita. Nawa po ibuksan niyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong kalooban. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka rin namin na kumilos sa umagang ito at tulungan mo kaming maisabuhay ang lahat ng aming matututunan ngayong umaga. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Joshua 22:24 to 29. Verse 24, No, we did it for fear that someday your descendants might say to ours, what do you have to do with the Lord God of Israel? Verse 25, the Lord has made the Jordan a boundary between us and you Reubenites and Gadites. You have no share in the Lord, so your descendants might cause ours to stop fearing the Lord. Verse 26, that is why we said, let us get ready and build an altar, but not for burnt offering or sacrifices. Or verse 27, on the contrary, it is to be a witness between us and you and the generations that follow, that we will worship the Lord at His sanctuary with our burnt offerings, sacrifices, and fellowship offerings. Then in the future, your descendants will not be able to say to ours, you have no share in the Lord. Verse 28, and we said, if they ever say this to us or to our descendants, we will answer, look at the replica of the Lord's altar which our ancestors built, not for burnt offerings and sacrifices, but as witness between us and you. Verse 29, far be it from us to rebel against the Lord and turn away from Him today by building an altar for burnt offerings, grain offerings, and sacrifices other than the altar of the Lord our God that stands before His tabernacle. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umagang ito is the Eastern tribes explain the reason for building the altar. Sa passage po na ito, may isang pangyayari na muntik nang magdulot ng malaking pagkakahati sa Israel between yung lipi ng Reuben at Gad at kalahati ng Manasseh, kasi nagtayo po sila ng isang altar. Sa unang tingin, parang mali, parang rebellion yung ginawa nila, parang pagsuway sa Diyos na inutos na isa lamang ang altar ng paghahandog. Pero sa binasa po natin na pinaliwanag nila ang dahilan, makikita natin ang tunay na puso sa likod ng kanilang ginawa. According sa verse 24, malinaw yung dahilan nila kung bakit nila tinayo yung altar. And it's because of concern for their future. Hindi siya act of rebellion, kundi pag-aalala na baka isang araw sabihin ng susunod na henerasyon na wala na kayong bahagi sa Panginoon. Sa verse 25 naman, makikita natin na hindi lang lupa ang issue, kundi yung belongingness or identity at faith. Marami sa atin ang probably makaka-relate dito dahil minsan ang takot natin ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa mga pamilya natin or para sa mga taong ginagabayan natin sa pananampalataya. Tinatanong natin ang ating sarili na kung titingnan ba ng next generation ang buhay mo, nakikita ba nila na isa kang tao na tapat sa Diyos? May mga ginagawa tayo na pwedeng ma-misinterpret ng iba, may mga desisyon tayo na parang hindi naiintindihan ng lahat. Pero ang mahalaga, ano nga ba ang motibo ng ating puso sa paggawa ng mga bagay na yon? Kaya sa verse 26 and 27, pinakikita dito na gumawa sila ng intentional na desisyon na magtayo ng altar hindi para sa sacrifice, kundi bilang witness. Isang visible na reminder na kahit nasa kabilang side sila ng Jordan, iisa ang Diyos na kanilang sinasamba. And ito ay napaka-importante sa panahon natin ngayon. Sa mundong puno ng distractions, compromise at confusion, ang faith natin ay kailangang makita at hindi lang marinig. Bilang Kristiyano, marami tayong ginagawa araw-araw na para bang maliit na bagay lamang pero maaring maka-impact ng malaki sa iba. Bakit ba tayo lagi nagpe-pray kahit
kahit napapagod na? Bakit natin pinipili maging honest or mamuhay with integrity kahit walang nakakakita? Bakit ayaw nating i-compromise ang faith natin dahil kahit na mas madaling sumang-ayon sa mundo? Ito ay dahil may nakatingin sa atin, dahil may matututo at dahil may maaring sumunod sa paglakad natin. Ang susunod na henerasyon, ang mga taong sumusunod sa atin at tumitingin kung paano tayo nabubuhay bilang Kristiyano. So we ought to live our lives faithfully and in accordance to God's word. Sabi sa verse 28, balang araw kapag may nagtanong, may ipakikita silang patotoo. Ganyan din tayo. Our choices today, the consistency in prayer, the integrity and diligence sa lahat ng ating ginagawa, ang faithfulness sa kalooban at salita ng Diyos, yan ang magiging testimony na ating isa sa buhay even when wala na tayo sa mundong ito. Kagaya ng altar na kanilang binild. And lastly, sa verse 29, malinaw ang kanilang sinabi, far be it from us to rebel against the Lord. Ito ang desire ng kanilang puso, ang puso ng isang taong tunay na tapat sa Diyos at isang puso na ayaw mag-compromise ng kanyang pananampalataya. And hindi natin kailangan maging perfect para maging witness sa mundo, but we need to be faithful and true. And may our lives become an altar, a living testimony that declares that we belong to the Lord. Sa ating pagwawakas, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ang aming buhay ay maaring maging patotoo ng iyong katapatan. Tulungan niyo kaming mamuhay ng may integrity at faithfulness at gawin niyo kaming mabuting halimbawa sa aming pamilya, sa aming komunidad at sa susunod na henerasyon. Binibigay po namin sa inyo ang aming buhay bilang living testimony at ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa Tinapay Mula sa Langit. Nawa ang salita ng Diyos ay magpalakas sa atin upang mabuhay tayo bilang patotoo ng kanyang katapatan ngayon at hanggang sa kanyang pagbabalik. Muli po, samahan niyo kami bukas at ibahagi niyo rin po ang programang ito sa iba upang mas marami pang maabot ang pag-ibig ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat at magandang umaga po.